out kaagad yung kanilang mga jeep. Hindi naman ho siguro ganon. No? Ginagawa lang ho, ino-overacting lang talaga ng mga ganitong klaseng organisasyon yung agenda para ho kumuha ng simpatsya. So sa amin nga, sabi ko nga, nung unang kong binanggit ka kanina, lumang naratibo na ho ito na binabanggit nga nila na may kinikilingan ng Communist Party of the Philippines. So, sa amin, sabi nga, ang isang solusyon na pwedeng kong gawin dyan, at bukas naman ho at nagmamakaawa ang gobyerno, ay yung Solomonic solution na mag-usap. Yung win-win solution, hindi ho tayong, huwag ho na ho tayong maging dagdag pa problema. Lalo-lalo, iba na ho ang panahon ngayon, at iba ho yung panahon ng early 1980s, na kung saan, yung mga welgang bayan na yan, talagang sunugan ng jeep. No? Sa ngayon ho, hindi na ho at mulat na ang sambayan ng Pilipino sa talagang tunay na agenda ng ganitong mga klaseng tunay na pagkilos. So, tapusin na ho puro natin, no? Sa ginagawa ho na pagpapatuloy ngayon ni Mark Buena, siguro ilan lang naman ho sila. Maingay lang naman sila. Saka sa totoong buhay, maingay lamang ho naman sila, pero napakaliit ho ng bilang nila para sabihin ho nilang makapagparalisa sa sektor ng transportasyon. Maraming pong salamat. Baka may dadagdag ka, Nolan? Nolan, bilang magulang. Kami, tama din yung sinabi ni kasama na parang ang napapahirapan yung taong bayan. Lalo-lalo na yung mga magulang at mga anak natin sa pagpasok. Kasi mahalaga yung daily life ng tao eh. Ngayon kung napaparalisa, parang na-hostage yung taong bayan doon sa agenda nila. Well, in fact, nagbibigay naman ng alternatibo ang gobyerno. Sana tama daanin sa paupong usapan at nang ma-resolve yung problema po. Ang punto lang naman naman briefly, no? 15 years old na po yung batas na ito. 2008 pa po ito ipinasa. Every year po na ito ay magkaroon ng deadline na i-implement na, ay gumagamit sila ng pananagutan. At nakita naman natin na along the years, ang CPP, NPA, NDF influence sa transport sector, bumagsak. Nakita natin sa Metro Manila alone, they can only affect less than 1% ng public transport. Hindi nila kaya iparalisa. Pero just the same, umiingay sila dahil kino-cover ng mainstream media as if they are still a significant force. So projections na lang naiwan sa inyo. So, ang sabi nga ni Katwis, sa mga placards na lang sila matapang, pero yung lakas, wala na talaga yan. Ang punto lang naman is very simple. They are not going to support any program na ikabubuti ng mamamayan. Lahat ng mga programa ng gobyerno, hinahanapan ng bukas. Ganun na naman po yun. Ang problema kung ang gobyerno ay hindi magkakaroon ng matatag na paninindigan na ipatupad ang batas. I think it's on the part of the government now to implement the law. Not because sino-hostage tayo ng mga propagandista ng CPP. Si General Simoy would like to add something kanina. Sana meron akong konting panahon. May paliwanag yung tungkol sa confidential and intelligence fund. Kasi palagay ko ako lang naman siguro nakakaalam tungkol dito paano pinapatakbo itong intelligence fund. I was operating in Mindanao for 23 years under the intelligence. Tapos sa Manila, I was the Chief of Research and Analysis Branch of the Intelligence Service for 6 years. And bago ako umalis sa Intelligence Service to become the Defense Attaché in Malaysia, naging chief din ako ng operations ng Intelligence Service sa buong Pilipinas. Kaya lang, ngayon, dahil nagugustuhan ko yung mga sinasabi ni Ka Eric at ni Karamon, kahit sa SMNI, araw-araw ako halos nanonood, nagboluntaryo ako na tumulong dito. This is voluntary to give an assurance
to those in government who thinks that we the retired generals are doing something wrong. No. We would just like to see a government that will be better for the next 20 years dahil hindi na siguro kami mabubuhay for the next 20 years. So, kailangan namin makakita kaagad ng pagbabago. So, I organized the Katipunan ng Pagbabago para sa bayan, sa private group. Puro mga puro mga nagmamahal sa bayan. And in Mindanao, we also have another group, the Salag SADR. The main headquarters is in Cagayan de Oro. And I am, for the NCR, I am the president of that, the chapter president na ako. Hindi ako national president. So regarding the confidential fund, wala pong existing na confidential fund ang gobyerno. Ngayon ko lang narinig yan For almost 40 years in the government service. Kasi namamatay na yung issue tungkol sa ref tagging. So kailangan may panibagong issue na medyo mainit. Ngayon, ang umiinit ngayon ay ang confidential and intelligence fund. Invento kasi ng yun Merong intelligence fund. But hindi ito hindi ito pinapalabas sa sambayanan because kaya nga these are considered confidential in nature. The use of the money, the operations being conducted are confidential. Yun ang ibig sabihin ng confidential. Need to know basis. Kung wala kang dapat na pakialam, dapat hindi ka makialam. Kasi hindi mo alam kung ano yung totoong nangyayari. So, ang confidential fund na sinasabi nila is non-existent. Kasi in the office of the President, wala pong confidential fund. Pinapalabas lang nila yun na sinasakyan naman ng mga legislators natin na meron. Wala po. Ang tawag po dyan sa office of the President are contingency fund. Ibig sabihin, gagamitin for emergency, kahit anong emergency that the President would see to it na makakatulong sa bayan. Kaya nga, contingency fund yan. Even in construction projects, palaging may contingency fund yun kasi unexpected expenses doon kino-cover ng contingency fund. So yun po ang Ang intelligence fund, on the other hand, ito yung ginagamit sa pagkuha ng impormasyon para sa mga kalaban ng bayan. So ito po kaya tinatawag na intelligence fund, hindi dapat malalaman ng lahat because hindi nila maintindihan kung paano ginagamit ito. So ang intelligence fund is basically or generally to get better information for the decision makers, including the President, to get good information for a better decision. So yun po ang intelligence fund. So kung existing itong intelligence fund, matagal na po ito Even before President Marcos Sr., existing na ito. Ito yung nandun sa nakaipit doon sa contingency fund na Office of the President na allowed, this is allowed by law. Only the President can decide kung kanino niya ibibigay. So, ang dyan is, kaya si BP ang tinitira, hindi naman siya ang target Ang target talaga ng kalaban ng bayan, isisirain yung image ng Presidente, starting from the weakest link to the President. At nakakuha sila ng weak point doon sa Vice President. Yun po ang intelligence fund noon. Existing pa yung tinatawag na natin na National Intelligence Security Agency, NISA. NISA yan noon Doon nakatambak yung intelligence fund ng Presidente because this is under the office of the President. Ang NISA, nag-deploy noon ng mga security officers sa lahat ng government agencies. Kaya ang information na tatanggap ni President Marcos Sr. ay buo at totoo kasi confirmed by other sources. Kailangan mo ng intelligence fund from the other agencies para ma-confirm
kung ang binibigay ng Armed Forces of the Philippines sa iyo, kung ikaw yung presidente, ay tama ba? It should be confirmed by other sources. Sino magko-confirm? The agencies concerned about the problem in their respective departments. So, ganun po ang intelligence fund. Kaya ito ang tinitira ng kalaban ng bayan dahil ito ang magpapahina sa pag-gather ng information ng ating gobyerno. Pangkalahatang information. The armed forces, the police, and all government agencies. Noon, pati pagkor, mayroong intelligence fund, security officer. Active pa noon sa NISA, lieutenant colonel ang qualification para ma-assign sa pagkor. Kaya ngayon, nagkaluko-luko na yung pagkor dahil wala na nagmumonitor sa ginagawa nila. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you, General Simoy, for a very clear na pagpapaliwanag sa confidential, contingency fund, and intelligence fund. Siguro last two question.